Napakurap-kurap naman siya sa nangyari. Bakit pa siya nilapitan ni Songjin? Para lamang sabihin iyon. Bakit hindi na lang nito ipasabi sa iba? Bakit kailangan ito pa mismo ang magsabi sa kanya? Ano yun, Angelica? Lagot ka. Bakit ka kakausapin ni President? Nagtatakang tanong ni Yonjay at hindi rin ito makapaniwala sa nangyari. Hindi ko alam, Yonjay. Baka nga may nagawa akong mali. Palusot na lang niya. Mukhang hindi naman binigyan ng kahulugan ni Yongjay ang paglapit ni Songjin sa kanya dahil sigurado iniisip nitong imposibleng may connection silang dalawa ng presidente ng kumpanya. Bakit naman kasi gumawa ng eksena si Songjin? Akala niya ayaw nito ng eskandalo o chismis. Akala niya ay ayaw nitong madawit ang pangalan nito sa kanya. Bakit ito lumapit pa para lang sabihin iyon? Napabuntong hininga si Trixie. Hindi tuloy siya makakain ng maayos kahit ang daming pagkain ang nilibre ni Yonjay sa kanya. Pagkatapos ng lunch break nila ay nagpaalam na si Yonjay sa kanya. Nagpasalamat siya ng husto sa panglilibre nito ng pagkain bago sila nagkanya-kanyang balik sa kanyang mga pwesto. Ngunit naalala ni Trixie ang sinabi ni Songjin. Kailangan niyang puntahan ito. Nagtanong muna siya sa receptionist sa lobby kung anong floor ang private room ni Songjin. Nang makarating siya sa top floor ay bigla na naman siyang kinabahan. Bakit kaya nag-iiba ang ritmo ng kanyang puso sa tuwing iisipin niya si Songjin? Nagkagusto naman siya noon sa ibang lalaki at maski kay Gavin, ngunit kahit kailan ay hindi pa napabilis ng ganito ang pagtibok ng kanyang puso. Si Songjin pa lang ang nakakapagpatibok ng ganito sa puso niya. Yung parang palagi siyang nananabik at kikiligin na hindi niya mapigilan. Pagtapat niya sa glass door ng private room ni Songjin ay bahagya pa siyang nagulat nang kusang bumukas ang pintong iyon. Napatingin agad siya kay Songjin na nakatayo sa kanyang harapan. Mukhang kanina pa siyang hinihintay nito base sa pagkakasandal nito sa gilid ng pinto. Sir, bakit po? Come in. Seryoso siya nitong tiningnan at pinapasok sa loob. Nagsusumigaw sa karangyaan ang loob ng President's private office. Napakalawak ng kwartong iyon. Matatanaw nila ang mga nagliliitang mga tao at mga sasakyan mula sa salaming bintana ng kwartong iyon. Kung may fear of height siya ay baka bumaliktad na ang kanyang sikmura sa nakakalulang tanawin. Lumakad si Songjin palapit sa isang drawer. Come here. Kinakabahan man siya ay sinunod niya ang utos nito. Bakit? May kinuha ito sa drawer doon. Isang box iyon ng rubber shoes. Napanga na lamang si Trixie nang iabot sa kanya ni Songjin ang isang pares ng kulay puting rubber shoes. Pagpahingahin mo na yung sapatos mo. Namula ang mga pisngi ni Trixie dahil sa sinabi ni Songjin. Hindi niya mawari kung nagbibiro ba ito o hindi dahil seryosong-seryoso ang mukha nito. Bakit mo pa ako binili nito, Songjin? Nakakahiya naman sa'yo. Bayaran mo na lang next year. Putol nito sa sinasabi niya. Kahit nahihiya siya ay tinanggap niya pa rin ang rubber shoes na iyon. Kung masikip yan sa'yo ay may iba pang size dito. Hindi ko kasi alam ang sukat ng paa mo. Napanga si Trixie na muling buksan ni Songjin ang drawer at nakita niya ang 10 box ng rubber shoes na may iba't ibang size doon. Songjin, ang dami! Ang bait mo naman! Hindi niya mapigilang sabihin iyon habang nakangiti. Napakunot ang noo nito dahil napansin nitong kinikilig siya. Nag-iwas agad ito ng tingin sa kanya. Ganito lang talaga ako sa lahat ng mga empleyado ko. Don't feel and ever think that you're special. Kunot noong sabi nito sa kanya, kaya nawala tuloy ang maganda niyang pagkakangiti. Salamat pa rin kung ganun. Medyo nakanguso niyang pasasalamat sa binata. Tumangulang ito at inutusan na niyang magsukat. Ipinatapon nito sa kanya ang butas niyang rubber shoes at napangiti na lamang si Trixie nang mapatingin siya ngayon sa panibago niyang rubber shoes. Paniguradong iingatan niya iyon ng husto
dahil iyon ang unang regalong natanggap niya mula kay Songjin. Salamat ulit, Songjin. Pasasalamat niya bago siya nagpaalam at bumalik sa kanyang pwesto. Suplado lamang itong tumango at parang iniiwasan nitong mapatingin sa kanya. Attorney Pogi, pasensya ka na talaga, pabulong na sabi ni Trixie. Narinig ni Trixie ang pagbuntong hininga ni Jacob sa kabilang linya. Tinawagan kasi siya nito at nais nitong lumabas silang muli. Ngunit sinabi niya rito, ang mga patakaran ni Songjin. Bawal muna siyang makipagkita dito hanggat hindi natatapos ang 1 taon nilang kontrata. That's strange. I'm gonna talk to him. Naku, huwag na. Pigil niya sa gagawin nito. Ngunit nawala na si Jacob sa kabilang linya. He hung up. Nag-alala naman tuloy siya, baka magalit sa kanya si Songjin. Napabuntong hininga na lang siya. Nasa kabilang kwarto lamang si Songjin at alam niyang nagpapahinga na ito. Kakatapos lamang nilang kumain ng hapunan. Ipinagluto niya ito ng pininyahang manok. Nagpapasalamat siya at nagustuhan naman ito iyon, kahit hindi ito nagkomento sa lasa niya. Masaya naman siyang makita na naubos nito ang pagkain na inihain niya para dito. Pagkatapos itong kumain ay nagpasalamat lang ito sa kanya at tahimik na muling pumasok sa kwarto nito. Napahiga na lamang si Trixie sa kanyang kama. Yari na naman ako kay Songjin. Baka magalit siya sa akin. Tinakpan ni Trixie ng una ng kanyang muka. Maya-maya pa ay naririnig niya si Songjin na may kausap sa kabilang kwarto. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi pala soundproof ang mga kwarto nila. Tumayo agad siya sa kama at lumapit siya sa dingding upang makinig sa mga sinasabi nito. Base sa lakas ng pananalita nito, ay halatang nagagalit ito. Mr. Vasquez, I am warning you. If my name gets involved to your nonsense, I'm gonna make you pay for it. Nakagat ni Trixie ang kanyang hintuturong daliri. Sinasabi niya nga ba nga? Si Jacob ang kausap ni Songjin. Mas nakinig pa siya sa mga sinasabi ni Songjin. Halos idikit na niya ang kanyang pisngi sa dingding. No, of course not. I don't have any feelings for Miss Santos. Galit ang boses nito. Pakiramdam ni Trixie ay nanlamig ang kanyang buong katawan. Para siyang nasampal ng katotohanan. Naulit na naman ba ang katangahan niya noon? Gusto niyang kutusan ang kanyang sarili ng 100 beses dahil hindi pa siya nadala noon kay Gavin. Inakala niya na maggugustuhan siya ni Gavin ngunit napahamak lamang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nilapirot ni Songjin ang kanyang munting puso. Fine, do whatever you want. Napalayo siya sa dingding nang marinig ang sinabi ni Songjin. Mukhang natapos na rin ang pag-uusap nito at ni Attorney Vasquez. Ngunit heto siya at nanghihina na napaupo sa kanyang kama. Pakiramdam niya ay naulit ang pagkabigo niya noon sa pag-ibig. Sa maiksing panahon ay alam niyang may namumuo na naman siyang pag-ibig para kay Songjin. Napakabilis talaga niyang mahulog. Pinunasan niya ang mga luhang pumatak sa kanyang mata. Parang namanhid tuloy ang kanyang puso. Naawa rin siya sa kanyang sarili. Gaano ba ako kahirap mahalin? Naitanong niya iyon sa kanyang sarili habang tahimik na napapahikbi. Kahit kailan ay hindi pa niya naranasang mahalin. Mararanasan niya pa kaya iyon? Naputol ang pag-iyak niya nang kumatok si Songjin sa pinto ng kanyang kwarto. Tumingin lamang siya sa pintuan. Parang ayaw na niya itong makita at kausapin. Miss Santos, open the door. Malamig ang tono ng boses ng kanyang asawa at alam niyang galit na naman ito sa kanya. Ngunit kung kanina ay natatakot siyang harapin ang galit nito, ngayon naman ay nanghihina siyang harapin ito. Hindi pa man nagsisimula ang namumuo niyang pag-asa sa lalaking ito ay agad rin nitong tinapos iyon. Malungkot siyang napatingin sa rubber shoes na binigay nito sa kanya. Nakapatong iyon sa isang unan sa sahig. Nilagyan pa talaga niya ng unan ang pagpapatungan ng rubber shoes na iyon dahil mahalaga iyon para sa kanya. Muling kumatok si Songjin at mas malakas na iyon kaysa kanina. Napabuntong hininga siya at inayos niya ang kanyang sarili upang hindi nito mahalatang umiyak siya.
Lumapit siya sa pintuan upang matigil na ito sa pagkatok. Binuksan niya ang kanyang pintuan at nakakunot na ang gwapong mukha nito na bumungad sa kanya. Parang kirunot na naman ang kanyang puso nang ma-realize niyang wala siyang pag-asa sa katulad nito. Na-realize niyang masyado siyang ambisyosa. Bakit? Malungkot niyang tanong kay Songjin nang magtama ang kanilang mata. Napansin niyang napalitan ng pagtataka ang ekspresyon ng mukha nito na kanina lang ay galit na galit. Saglit niyang napansin ang pag-alala sa mga mata nito, ngunit mabilis ring iyong nawala. "Why are you crying?" Kunot noong tanong ni Songjin sa kanya. Napalunok siya. Marahil ay napansin nito ang pamumula ng kanyang ilong at mga mata. "Nanunood ako ng drama." Walang ganang sagot nito. "Really? Or malungkot ka lang dahil hindi kayo nakapag-date ni Attorney Vasquez ngayon?" Nakakunot noong tanong ni Songjin. "Ewan, siguro." Walang gana niyang sagot. Iniiwasan na lang rin niyang mapatingin sa gwapong mukha nito dahil nakakapanghina talaga ang kagapuhan nito. Ayaw na niyang mahulog sa napakagwapo nitong mukha. Ayaw na niyang maging marupok. Sinasaktan lamang niya ang kanyang sarili. "Fine, do whatever you like, Miss Santos. Siguraduhin mo lang na hindi ka madadamay, lalong-lalo na ang kumpanya mo." Pagputol niya sa sinasabi ni Songjin. Napatigil tuloy ito sa pagsasalita. Mukhang napahiya ito dahil alam na niya ang gusto nitong sabihin sa kanya. "Yeah, mabuti at alam mo na." Parang bata na naiinis nitong sabi sa kanya. "Hayaan mo, magtatago kami ni Attorney Vasquez sa mga tao. Siguro maganda kung palagi kaming nasa hotel, right?" Pang-aasar niya kay Songjin na mas lalong nagpakunot ng noo nito. Halatang nagalit ito lalo sa kanya. Napaatras siya nang lumapit si Songjin sa kanya habang nagbabaga sa galit ang mga mata nito. "Don't you dare go to the hotel with that idiot." Pagbabanta nito sa kanya. "Bakit? Hindi naman tayo tunay na mag-asawa. Kinasal nga tayo pero sa papel lang iyon. Hindi mo nga matatawag na kasal yun dahil para lang akong pumirma sa papel." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang biglang kinabig ni Songjin ang kanyang bewang at hawakan nito ang kanyang batok upang siilin ng halik ang kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang pagdikit ng mainit at malambot nitong labi sa kanyang mga labi. Mariin ang pagkakahalik nito sa kanya at ramdam niya ang galit nito, lalo na at napakahigpit ng pagkakayapos nito sa kanyang bewang. Nakalapat lang ang labi nito sa kanyang labi na parabang ipinararamdam nito sa kanya ang galit nito sa pamamagitan ng halik na iyon. Tumagal ng halos ilang segundo ang paghalik nito sa kanya bago siya nito binitawan. "That's your punishment for your stubbornness." Kunot noon nitong sabi pagkatapos siya nitong halikan ng mariin. Nakanganga pa rin siyang nakatingin dito dahil hindi niya inaasahan ang gagawin nitong paghalik sa kanya. Damit. Hindi nito napigilan na muli siyang halikan nang mapatingin ito sa nakaawang niyang bibig. Nanlaki muli ang kanyang mga mata dahil sa ginawa nitong paghalik muli sa kanya. Ngunit ngayon ay kakaiba na ang paraan nito. Halik na parang sabik, halik na parang naghihintay ng tugon. Hindi na nagdalawang isip pa si Trixie na tugunin ang mapusok na halik na iyon ni Songjin sa kanya. Hinapit nito ang kanyang bewang, palapit sa mainit nitong katawan. Napahawak tuloy siya sa dibdib nito habang magkalapat ang kanilang mga labi. Gumalaw ang mga labi ni Songjin na parabang nais nitong sipsipin ng husto ang kanyang bibig. Unti-unti na lamang niyang ipinigit ang kanyang mga mata at tumugon sa halik nito. Ngunit naputol ang mainit na sensasyong iyon nang may makulit na taong nagdo-doorbell sa kanilang pinto. Wala silang nagawa kundi putulin ng halik na kanilang pinagsasaluhan. Namumula ang mga piskin nitong lumayo sa kanya bago nito binuksan ang pintuan. "Where is Angelica?" Si Attorney Jacob ang bumungad dito nang pagbuksan nito iyon ng pinto.
What are you doing here? Kunot noong tanong ni Songjin kay Jacob. I want to talk to Angelica. Diretsahang sagot ni Jacob kay Songjin at napatingin ito sa kanya. Nasa likuran siya ni Songjin. Medyo lutang pa siya sa pinagsaluhan nilang halik. Nagiinit pa rin ang buo niyang katawan sa mga oras na iyon dahil sa kakaibang ipinaranas ni Songjin sa kanya. Ngunit ngayon pa lamang siya nakahalik ng ganoon karubdob. Ngayon pa lang siya nakatikim ng isang tunay na halik. Ang halik na hindi niya paniguradong pagsasawaan. Angelica, tawag sa kanya ni Jacob, habang si Songjin naman ay nakasimangot na naman na nakatingin sa kanya. Attorney? Halos walang boses na lumabas sa kanyang bibig dahil kinakapos pa siya ng sa mga oras na yon. Hinihingal pa siya sa tindi. Nang halik na iyon galing kay Songjin. Napansin niyang hinihingal pa rin ito ng kaunti. Lihim niyang pinagalitan ang kanyang sarili sa kanyang naisip na kapilihan. Angelica, I already talked to Mr. Songjin. Pumayag siya na ligawan kita. Matapang at buong loob ng pahayag ni Jacob. Napatingin tuloy siya kay Songjin at nagtama ang kanilang paningin. Seryoso lamang ang mukha nito, ngunit para siyang nasaktan sa mga oras na iyon. Bakit pa siya nito hinalikan? Pumayag naman pala itong ligawan siya ng ibang lalaki. Bakit? Dahil ba gusto lang nito? Baka katulad rin ito ng amo niya noon. Pinaibig lamang siya dahil gustong makuha ang kanyang katawan. Right, Mr. Song? Pagkumpirma pa ni Jacob kay Songjin. Huminga ng malalim si Songjin at akmang sasagot na ito, ngunit inunahan niya itong magsalita. Ayaw na niyang masaktan pa ng husto kung manggagaling mismo kay Songjin na ayos lang rito, naligawan siya ng ibang lalaki. Talaga? Mabuti kung ganun. Pilit niyang pinakaswal ang kanyang tinig. Pilit rin siyang ngumiti at nagkunwari na nasasabik sa panliligaw ni Jacob sa kanya. Halos magsalubong naman ang dalawang kilay ni Songjin. Bakit parang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya? Yeah, I promise him that we will take all the responsibility. Hindi natin ipapahamak ang pangalan niya at ang kumpanya niya. Magiging maingat tayo, Angelica. Kung kausapin siya ni Jacob ay parang wala sa tapat nito si Songjin. Para bang pinapaalala ni Jacob dito ang mga napag-usapan ng mga ito. Pilit siyang ngumiti kahit parang may munting karayom ang sumusundot-sundot sa kanyang puso. Oo, mag-ingat na lang tayo. Napamura ng mahina si Songjin dahil hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Bakas na bakas rin ang galit sa gwapong mukha nito. Napayuko na lamang si Trixie nang mag-walk out si Songjin at iwanan silang dalawa ni Jacob na nag-uusap. Halos masira na ni Songjin ang pinto ng kwarto nito sa lakas ng pagkakasarado nito sa pinto. Angelica, huwag kang matakot sa kanya. He's just concerned about his name. Don't worry at hindi natin idadamay ang pangalan ni Mr. Songjin. Tumango na lang siya at walang ganang ngumiti. Sorry kung nagpunta pa ako dito ng ganitong oras. Hindi kasi ako mapakali sa bahay nang sabihin mong hindi na kita pwedeng makita ulit. Attorney, pwede bang umuwi ka na? Gabi na. Pasimpleng pagtataboy niya kay Jacob. Gusto na kasi niyang pumasok sa kanyang kwarto at magmukmuk doon. Okay, I will see you tomorrow. Ihahatid at susunduin kita palagi. Ayos lang ba? Okay. Simpleng sagot niya sa gusto ni Jacob. Nais niya itong pagbigyan sa pangliligaw sa kanya dahil nagdedelikado ang puso niya kay Songjin. Ayaw na niyang maulit pa ang nangyari sa kanya noon kay Gavin Salvador. Ngumiti si Jacob at nagpaalam na ito sa kanya. Malungkot siyang bumalik sa kanyang kwarto at nahiga sa kanyang kama. Parang kanina lang ay nasa langit ang pakiramdam niya habang hinahalikan siya ng binata, ngunit para siyang lumagapak sa lupa sa isang iglap. Kinabukasan ay maagang pumasok si Songjin at hindi na niya ito naabutan pa. Hindi rin ito nakapag-breakfast. Paniguradong magugutom ito o malilipasan ng gutom. At dahil nakaramdam siya ng awa para kay Songjin, kahit nagtatampo pa siya sa lalaking ito,
ay nagluto pa rin siya ng umagahan para dito. Dadalhan na lang niya ito sa opisina. Maya-maya lamang ay dumating na si Attorney Jacob. At katulad ng ipinangako nito sa kanya, ay hinatid siya nito sa kumpanya hanggang sa coffee room. Marami nga ang mga napapatingin sa kanila dahil kilalang kilala ng mga ito si Jacob. Ito kasi ang abogado ni Doña Florentina mula pa noon. Kaya kilalang kilala ito ng mga empleyado ng kumpanyang iyon. Salamat sa paghatid mo sa akin, Attorney Jacob. Para sa iyo, prinsesa ko, kahit araw-araw, ihahatid at susunduin kita. Hindi naman niya inaasahan ang susunod na gagawin ni Jacob sa kanya. Binigyan siya nito ng halik sa kanyang pisngi. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kapanghasan nito. Hindi pa naman siya nito nobya, diba? Bye, my queen. Hindi na nito hinintay ang reaksyon niya. Nagmadali na itong lumakad papunta sa elevator. Pasimple niyang pinunasan ang kanyang pisngi. Nakaramdam kasi siya ng inis sa ginawa nitong halik sa pisngi niya. Kinuskus pa niya ang kanyang pisngi ng kanyang panyo sa sobrang inis niya. Ewan ba niya kung bakit hindi niya gusto ang ginawa nitong paghalik sa kanyang pisngi. Mukhang may virus ba si Attorney Vasquez? Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran. Ang nakangising mukha ni Songjin ang kanyang nakita. Mukhang nakita nito ang paghalik ni Attorney sa kanya at nakita rin nito ang ginawa niyang pagpunas sa kanyang pisngi. Mukhang tuwang-tuwa ang loko dahil nakita nito na nandidiri siya. Anong ginagawa mo dito sa coffee room? Nagtatakang tanong niya. Binaliwala na lang niya ang biglaang pagbilis ng pagpintig ng kanyang puso dahil napakagwapo nito habang nakangisi ito. Mas gusto niya talaga ang mukha ni Songjin sa tuwing nangiti ito. Mas gwapo nga ito ngayon dahil kitang-kita ni Trixie na may pagkapilyo rin pala ang asawa niyang seryoso at palaging nakakunot ang noo. Marunong din pala itong magbiro. Tumayo ito mula sa pagkakaupo. Bakit hindi mo pa baste din si Attorney Vasquez? Mukhang hindi mo naman pala siya gusto. May pagkatsismoso ka pala, no? Mataray niyang sagot kay Songjin na ikinatawa nito ng kaunti. Parang tumalon tuloy ang puso niya dahil masarap pala sa pandinig ang tono ng pagtawa nito. Pati ba naman paraan ng pagtawa nito ay panggwapo pa rin? Ano bang ginagawa mo dito? Hindi niya ipinapahalatang natataranta siya sa presensya nito, lalo na nang lapitan sa ni Songjin at nakatingin lamang ito sa kanyang labi. Habang papalapit ito sa kanya ay palakas rin ng palakas ang tibok ng kanyang puso. Hahalikan ba siya nitong muli? Base kasi sa pagkakatitig nito sa kanyang labi ay parang nais na nitong tawirin ang pagitan nilang mga labi. Napakagatlabi siya kaya naman napalunok ito. Kakaibang pananabik ang nabasa ni Trixie sa mga mata ni Songjin. Ngunit napahinto ito na may biglang pumasok sa coffee room. Si Mrs. Dongwei iyon, ang babaeng Koreana na nagturo sa kanya ng kanyang trabaho kahapon. Napatingin-tingin naman si Mrs. Dongwei sa kanilang dalawa ni Songjin. I want black coffee. Biglang seryosong sabi ni Songjin sa kanya. Inayos pa nito ang korbata nito. Yes sir. Natatarantang sagot naman niya. Yumuko naman si Mrs. Dongwei bilang paggalang kay Songjin. Mukhang hindi naman ito nakahalata. Hindi rin ito binigyang kahulugan ang naabutan nito dahil imposibleng magustuhan siya ng presidente ng kumpanya. Nagmadali tuloy si Trixie na ipagtimpla si Songjin ng kape habang si Mrs. Dongwei naman ay kinausap si Songjin tungkol sa mga projects nito. Nagpatimpla rin si Mrs. Dongwei ng kape sa kanya. Nang matapos na niyang ipagtimpla si Songjin ng kape, ay nagpasalamat na ito sa kanya at nagmamadaling umalis ng coffee room. Si Mrs. Dongwei rin ay lumabas na ng coffee room pagkatapos itong kunin ang kape nito. Ngunit hinabol niya si Songjin nang maalala niya ang almusal na niluto niya para dito. Naabutan niya itong papasok sa elevator habang hawak nito ang cup ng kape. Songjin! Napalingon agad ito sa kanya. Nagpatingin-tingin muna si Trixie sa paligid upang masiguradong walang tao o empleyadong makakakita sa kanila
bago niya iabot ang lunchbox na kanyang pinaglagyan ng almusal. "What is that?" "Almusal mo. Hindi ka nag-breakfast eh." Nahihiyang sagot niya habang nakatingin ito sa kanya. Saglit pa itong napatitig sa kanya at sa lunchbox na hawak nito. "Thanks." Napapangiting pasasalamat ni Songjin sa kanya. "Welcome." Napapangiti rin niyang sagot. Tatalikod na sana siya ngunit nagsalitang muling si Songjin. "Let's have a lunch later." Napakurap-kurap siya dahil hindi niya inaasahan ang sasabihin ni Songjin. "Ha? Mag-lunch tayo kako mamaya. Pumunta ka sa parking lot bago lunchtime. I'll see you there." Iyon lang ang sinabi nito bago ito sumakay sa loob ng elevator. Nakatitig pa rin ito sa kanya kahit nasa loob na ito hanggang sa magsara na ang pinto ng elevator. Napahawak si Trixie sa tapat ng kanyang dibdib. Halos lumabas na ang puso niya sa dibdib niya sa mga oras na iyon. Hindi siya makapaniwala na inaya siya ni Songjin na mag-lunch sila mamaya. Nakagat niyan ang pang-ibabang labi niya sa pananabik. Daig pa ni Trixie ang isang ninja spy sa kanyang pag-iingat papunta sa parking lot ng Gongxing Electronics. Natatakot kasi siya na may empleyadong makakita sa kanya patungo doon. Iniingatan niyang huwag silang machismis ni Songjin dahil paniguradong magiging kahina-hinala sila kung sakaling may empleyadong makakita sa kanila. Kinakabahan siyang nagpalingon-lingon sa paligid bago siya lumakad muli at magtago sa isang pader. Lalakad muli at magtatago na naman sa tuwing may paparating na empleyado. Napahawak si Trixie sa kanyang dibdib dahil kamuntikan niyang makasalubong si Mrs. Dongwei. Panigurado ay magtataka na ito kung anong ginagawa niya sa palapag na iyon. Mabuti na lamang at nakalagpas na ito sa kanya at hindi siya nito napansin. Dahan-dahan siyang muli sa paglakad at palingon-lingon sa kanyang paligid hanggang sa makarating siya sa parking lot. Natanaw niya ang kotse ni Songjin na halatang naghihintay na roon. Muli siyang nagpalingon-lingon sa paligid bago siya mabilis na tumakbo papunta sa kotse nito. Agad siyang sumakay sa passenger side ng kotse ni Songjin. "Sorry Songjin, late ako." Naputol ang pagsasalita niya dahil iba ang lalaking nakaupo sa driver seat ng kotse nito. Isang matandang Koreano iyon na nakangiti sa kanya. Nakangiting sabi ng driver sa kanya na ang ibig sabihin ay "I am your driver." Hindi pa man siya nakakasagot sa driver ay narinig na niya ang boses ni Songjin na nakaupo pala sa likod ng kotse nito. "Sit here." Agad siyang napatingin at napatalon agad ang kanyang puso nang magkatinginan silang dalawa. Napalunok siya at tabingi ang kanyang ngiti dahil naroon pala ito at nakaupo. Agad siyang bumaba ng kotse nito upang lumipat sa kanyang pwesto. Pagsakay pa lamang niya at pag-upo sa tabi ni Songjin ay kakaibang pakiramdam na agad ang kanyang naramdaman. Parang gusto niya ring mapapikit sa pagsinghot ng perfume na gamit-gamit nito. Mukhang nagpabango pa ito. Ngumiti siya ng tipid nang magtakbo muli ang kanilang muka. "Sorry, nalita ko. Medyo nahirapan kasi akong magtago sa mga empleyado." "It's okay." Seryosong sagot ni Songjin. Kinabit naman niya ang kanyang seatbelt. Napaka-formal nito ngayon, kaya lalo tuloy siyang nahihiya. Nagsimula nang magmaneho ang driver ng kotse ni Songjin. Katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Hindi pa rin nawawala ang mabilis na pagtibok ng puso ni Trixie habang katabi niya si Songjin. Kanina pa rin may tumatawag sa cellphone nito, ngunit hindi nito sinasagot ang mga iyon. Palagi nitong pinipindot ang end button upang hindi sagutin ang mga calls na natanggap nito. Sunod-sunod rin ang mga messages na natatanggap nito. Narinig niyang napabuntong hininga si Songjin bago ito may tinawagan sa cellphone nito. "I told you to cancel all my appointments today, didn't I?" Maotoridad nitong sabi sa kausap nito. Napalunok naman si Trixie dahil sa kanyang narinig. Tama ba ang narinig niya? Kinansel nito ang lahat ng appointment nito sa mga oray. Bakit? Para ba makasama siya?
Pinagalitan niya ang kanyang sarili dahil nagiging ambisyosa na naman siya. I don't care. Mahinang sabi ni Songjin bago nito pinatay ang cellphone nito. Pinower off talaga nito ang cellphone nito upang wala nang makatawag. Napatingin ito sa kanya dahil nakatingin siya sa ginawa nito. What? Napalunok siya bago umiling habang nakangiti. Hindi niya sigurado kung nakangiti nga ba siya dahil parang nakangiwi yata siya. Nakaka-intimidate kasi talaga ang personalidad nito. Nag-iiwas na lamang siya ng tingin kay Songjin, ngunit napatingin siyang muli dito nang magsalita ito. I'm sorry. Ha? Para saan? Nalilito niyang tanong. About last night. Naku, wala yun. Bali wala lang sa akin yun. Isipin mo na lang na hindi tayo nag-kiss. Putol agad niya sa sinasabi ni Songjin. How dare him to say sorry about last night? Sampal iyon sa kanyang pagiging ambisyosa. Heto na naman ang munting karayom sa kanyang puso. Kumunot ang noo nito dahil sa kanyang sinabi. I'm not talking about the kiss. Seryoso ngunit may halong pagtatampo nitong sabi sa kanya. Mukhang na-bad mood ito sa kanyang sinabi. Tungkol saan ba? Napansin ni Trixie na sinimangutan siya ni Songjin bago ito muling nagsuplado. Wala, never mind. Napalunok ulit tuloy siya. Hindi niya maunawaan kung ano ba ang hiningi nito ng pasensya. Tumahimik na ito at hindi na siya kinausap pa. Lalo tuloy siyang kinakabahan habang magkatabi sila. Nananahimik na lang rin siya upang hindi na siya makapagsalita pa ng ikakagalit nito. Narinig niyang napabuntong hininga ito. Nagsasorry ako sa'yo dahil nasigawan kita kagabi. I am not sorry about the kiss. Uulit-ulitin ko pa yun hanggang sa gusto ko. Agad siyang napatingin kay Songjin dahil sa sinabi nito. Ngunit agad rin itong bumaba ng kotse nito dahil naroon na pala sila sa restaurant na kakainan na nila. Tama ba ang kanyang narinig? Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, ngunit palakas ng palakas ang pagbintig ng kanyang puso. Para bang nagwawala na ang puso niya sa loob ng kanyang dibdib. Parang nag-e-echo sa kanyang tenga ang mga salitang binitawan nito. Uulit-ulitin raw nitong halikan siya hanggang sa gusto nito. Tama ba ang kanyang narinig? O baka naman guni-guni lamang iyon. Napapitlag siya nang buksan ni Songjin ang pintuan ng kotse nito. Tignan siya ng kanyang mga mata. Napatingin si Trixie sa kamay ni Songjin nang ilahad nito iyon sa kanyang harapan. Wala na siyang ibang naririnig kundi ang pagpintig ng kanyang puso. Halos mabingi na siya sa pagpintig nito. Tinitigan niya ang kamay nito. Mukhang napakalambot ng mga iyon. Kung sakali ay ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na mahahawakan niya ang kamay ni Songjin. Nauna pa silang mag-kiss kagabi bago pa nila mahawakan ang kamay ng isa't isa. Nakakatawa, hindi ba? Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang palad sa mga palad nito. Para siyang nakuryente nang magdampi ang kanilang mga balat. Katulad ng inaasahan niya ay mainit at malambot nga ang mga kamay nito. Nahiya tuloy siya dahil baka magaspangan ito sa kanyang kamay na kulang sa lotion. Parang nakikiliti siya nang hawakang maigi ni Songjin ang kanyang kamay. At inalalayan siya nitong bumaba ng kotse nito. Hinawakan pa nito ang bandang ulo niya upang hindi siya mauntog sa kotse nito. Salamat, nanginginig at kabadong boses niyang pasasalamat kay Songjin. Akmang babawiin na niya ang kanyang kamay. Ngunit, hinawakan iyon ng mahigpit ni Songjin. Napatingin tuloy siya dito. Bahagya pa nitong pinisilang kanyang kamay. Let's go. Magkahawak kamay silang naglakad papasok sa VIP restaurant na iyon. Sa kanilang likuran ay may 10 bodyguards ang nakasunod. Napayuko na lamang si Trixie upang itago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Napakasarap sa pakiramdam na magkahawak kamay silang naglalakad ni Songjin. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng restaurant, ay walang ibang customer doon bukod sa kanilang dalawa. Bakit walang tao, Songjin? Baka sarado sila.
I rented this whole restaurant for the two of us. Nanlaki ang kanyang mata dahil sa sinabi nito. Ha? Napangiti naman ito dahil nakita nito ang panlalaki ng kanyang mga mata kasabay ng panlalaki rin ng butas ng kanyang ilong. Don't be surprised. You're dating a handsome billionaire. Siya naman ang napangiti. Kakaibalin talaga ang bilib nito sa kanyang sarili. Well, may karapatan naman itong magyabang dahil totoo namang gwapo ito at bilyonaryo. Pero teka, sinabi ba nitong date iyon? Namilog muli ang kanyang mga mata dahil sa kanyang na-realize. Date pala to? Tanong niya nang alalayan siya nitong makaupo sa center table na mukhang hinanda talaga para sa kanilang dalawa. Ang buong restaurant ay may nakakahalinang background violin music. Romantic rin ang ambience doon. I think so. Napapangiti lang nitong sagot bago ito umupo sa katapat niyang upuan. Sana sinabi mo sa akin para makapagbihis naman akong maayos. You always look fine to me. Pinatibok na naman ito ng mabilis ang kanyang puso. Hindi pa rin siya sanay sa nakangiting mukha nito. Mas triple pa ang kagapuhan nito ngayong maaliwalas ang mukha nito at talatang hindi galit sa kanya. Ngumiti lamang siya at hindi na sumugot pa. Hindi pa ba tayo mag-o-order? No, I already made my orders. Ha? Ganoon ba? I ordered all their dishes for the two of us. I don't know what you want, so it's better when I order everything. Namilog muli ang kanyang mga mata. Ano? Lahat ng putahe nila ay kinuha mo? Napangiti naman si Songjin dahil naaaliw ito sa ekspresyon ng kanyang muka sa tuwing nanlalaki ang butas ng kanyang ilong at namimilog ang kanyang mga mata sa gulat. You're cute. Pinamulahan siya agad ng kanyang mga pisngi dahil sa papuring iyon ni Songjin sa kanya. Ngayon pa lamang siya pinuri nito tungkol sa kanyang itsura. Napakagatlabi na lang siya upang iwasang mapangiti ng husto. Baka kasi mahalata nitong kilig na kilig siya. Napatingin naman si Songjin sa kanyang labi. Para bang nauhaw ito bigla nang mapatingin sa pagkagatlabi niya. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya dahil baka mahalikan siya nito nang wala sa oras. Halos hindi ito nakatulog kagabi, kakaisip sa halik na pinagsaluhan nila. Natamisan at nasarapan ito sa kanyang labi kagabi kaya naman nais pa talaga nitong ulit-ulitin iyon. Napalingon si Trixie sa mga waiter na sunod-sunod na pumalibot sa kanilang lamesa. Nasa 100 waiters ang pumalibot sa kanila habang may tig-2 trays itong putaheng hawak-hawak. Muli na namang tuloy ng laki ang kanyang mga mata dahil hindi nga nagbibiro si Songjin. In-order nga nito ang lahat ng putahe sa restaurant na iyon. Napakaraming pagkain ang kanyang pagpipilian. Ang dami, Songjin. It's okay, let's eat. Nakakahiya sa'yo, Songjin. Gumastos ka pa. Sana tinanong mo na lang ako kung anong gusto kong kainin. Babe, it's okay. Kumain ka na. Bumabawi lang rin ako sa'yo dahil sa mga niluto mo sa akin. Nanlaki ang kanyang mata dahil sa endearment na ginamit nito. Tinawag ba talaga siya nitong babe? As in, parang nahirapan siyang mapalunok nang makaramdam siya ng matinding kilig. Nagsimula na silang kumain ni Songjin. Ngunit napatingin siya sa mga bodyguards ni Songjin na nasa likuran nito. Seryoso ang mukha ng mga ito. Ngunit nakaramdam si Trixie ng awa sa mga ito dahil napakadami din ng mga pagkain kaya halos hindi malaman ng mga ito kung ano ang uunahin. Napatingin siya kay Songjin dahil nakatingin din ito sa kanya. Na-curious siya at na-conscious pati. Umayo siya ng pagkakaupo. Masyado kasi siyang nag-e-enjoy habang masayang nagkakainan ng lahat. Kain pa tayo, kinikilig niyang sabi kay Songjin. Ngumiti lamang ng tipid si Songjin bago ito nagpatuloy sa pagkain. Nagpadagdag pa si Songjin ng mga pagkain upang ipatake home sa mga bodyguards nito at driver. Tuwang-tuwa ang lahat at todo ang pasasalamat sa kanya. Para kay Trixie ay ito ang pinaka-the best date ever sa kanyang buhay. Tumagal pa sila ni Songjin ng halos 2 oras sa lunch date nilang iyon.
Ang buong akala ni Trixie ay uuwi na sila ni Songjin, ngunit nag-aya din itong manunood daw sila ng sine. Madilim at malamig sa loob ng sinihan. Ngayon lamang siya kasi nakapasok sa ganoon. Pang VIP at nererentahan ito. Silang dalawa lamang ang tao sa loob ng sinihan na iyon. Pilit niyang sinasabi kay Songjin na isama nila ang mga bodyguards nito, ngunit tumanggi ito. Nais daw nitong manood ng tahimik. Tahimik nga ba? Nagpapalakas ito ng tibok ng puso niya. Hindi siya mapakali sa kanyang inuupuan. Mayroon ring mga popcorns na iba't ibang flavors. May cheese, strawberry, caramel, chocolate, cinnamon at cheddar cheese flavors iyon. Mayroon ding chips at iba't ibang soft drinks ang nasa harapan nila ngayon. Ganito pala ang mayayaman. Halos lahat ng gusto mo, mapagpipilian mo. Samantalang noon, kapag manonood siya ng sine, ay kahit isang box ng popcorn ay hindi siya bumibili. Songjin, napakarami naman ito. Mahilig ka bang mag-aksaya ng pagkain? Tahimik lang itong nanonood ng movie. Kakasimula lang kasi ng palabas. Hindi naman ito kumakain, bagkus ay nakaupo lamang ito na parang isang prinsipe sa kanyang tabi. Napakalambot rin ng kanyang inuupuan. Malayong malayo sa mga upuan ng mga sinehan sa Pilipinas. You can eat everything you want. Sagot nito. Napakamot na lang siya sa kanyang kilay. Sa totoo lamang ay busog na busog pa nga siya sa kanilang kinain kanina. Pilit niyang itinuon ang kanyang pansin sa napakalaking cinema screen sa kanyang harapan. Maganda at romantic ang movie na iyon na kanilang papanoorin. O mas tamang sabihin na si Songjin ang namili ng palabas na iyon. Sikat ang movie na iyon na pinamagatang Can You Be Mine na isinulat ng napakagaling na manunulat na si Sevi. Sa simula pa lamang ay nakakakilig at nakakatawa na ang mga pangyayari sa pelikula. Kaya naman naaliw ng husto si Trixie. Nakalimutan na niya na mayroong isang gwapong lalaking katabi niyang nanonood sa mga oras na iyon. Panay naman ang sulyap ni Songjin sa kanya at napapangiti ito sa tuwing tatawa siya sa romantic comedy movie na iyon. Mas naaliw si Songjin na panoorin siya kaysa ituon nito ang atensyon sa pinapanood nila. Hindi naman niya napapansin ang kakaibang tingin ng binata sa kanya dahil tuwang-tuwa siya sa kanyang napapanood. Ngunit nagtataka si Songjin kung bakit siya tumatahimik. Kaya saglit itong tumingin sa kanyang pinapanood. Napalunok si Songjin nang mapatingin ito sa screen dahil kasalukuyang nagkikiss sa mga bida sa palabas na yon. Agad nilang naalala ang kiss na namagitan sa kanila kagabi at kapwa silang nakaramdam ng pagkahiya sa isa't isa. Parang bigla silang nauhaw pareho at sabay pa nilang nahawakan pareho ang isang soft drinks na nasa bandang gitna ng table. Bahagyang nagkadampi ang kanilang mga kamay sa isa't isa at sabay silang napaangat ng kanilang kamay sa sobrang gulat nilang dalawa. Pareho silang napaso sa kakaibang init na dumaloy mula sa mga balat nila. Napatuwid tuloy ng pagkakaupo si Songjin dahil para rin itong nakuryente sa pagkakadikit ng mga kamay nila. Oh, you can have it. Anito na tinutukoy ang soft drinks na nasa table nila. Pulang-pula naman ang pisngi ni Trixie sa kakaibang kilig na kanyang naranasan. Parang dumaloy ang kuryenteng nagmumula sa mga kamay ni Songjin patungo sa buong mukha niya. Pakiramdam niya ay kinuryente nito ang buong pagkatao niya. But she tries to act normal upang hindi nito mahalata na apektado siya sa pagkakadampi ng kanilang mga kamay. Ngumiti siya at kinuha na ang soft drinks na muntik na nilang pag-agawan ni Songjin. Dire-diretso niyang ininom iyon dahil pakiramdam niya ay nag-init ang buong katawan kahit napakalamig naman sa loob ng sinima na iyon. Hindi niya napansin na naubos na niya ang laman ng soft drinks, kaya naman sa sobrang pagsipsip niya ay tumunog pa iyon. Kaya napangiti si Songjin nang magkatinginan silang dalawa. Muntik pa siyang mabulunan dahil napakagwapo nito sa kanyang paningin habang nakangiti ito ng ganoon.
Mabuti na lamang at nalunok na niya ang soft drinks bago siya mabulunan. Uhaw na uhaw ka yata. Panunokso ni Songjin sa kanya na labis na nagpapula ng kanyang buong muka at nagpainit ng kanyang dalawang tenga. Nag-iwas siya ng tingin sa binata upang makalma ang puso niyang nagwawala. Hindi na lamang siya pinansin, pati ang pagbibiro nito dahil hiyang-hiya siya. Maya-maya pa ay pumorma si Songjin upang maakbayan siya nito habang nanonood sila ng sine. Kanina pa kasi nito gustong gawin iyon. Ngunit nang akmang ipapatong na nito ang kamay nito sa kanyang balikat, ay saka naman siya napatawa ng malakas dahil sa eksena sa palabas na pinapanood nila. Grabe, nakakatawa pala tong palabas na to. Bungis-ngis ni Trixie at hindi man lang napapansin na gusto na siyang akbayan ng binata. Nagulat tuloy si Songjin at hindi na nito na ituloy ang takang pag-akbay sa kanya. Maya-maya pa ay hindi makatiis si Songjin at nais na naman itong maakbayan ng dalaga. Kaya naman sinubukan itong muli na akbayan si Trixie. Ngunit napornada na naman nang biglang tumayo ang dalaga. Naiihi ako, Songjin, saglit lang at nagbababanyo lang ako. Hindi pa rin napansin ni Trixie ang balak na pag-akbay ng binata sa kanya dahil naramdaman niya ang pagpuno ng kanyang pantog. Nagmadali si Trixie pumunta sa restroom, samantalang napahilot naman sa sarili nitong noo si Songjin dahil palagi itong napopornada. Wrong timing. Inis at pagalit na sabi ni Songjin sa sarili nitong kapalpakan. Ngayon lang nakaramdam si Songjin ng kakaibang kaba sa pakakbay lamang sa isang babae. Pagbalik ni Trixie sa loob ng sinihan ay nakabukas na ang mga ilaw. Ibig sabihin ay taupos na ang movie. Naku Songjin, tapos na pala? Walang ganan itong sagot na halatang bitin na bitin. Pagkatapos ay tumayo na ito at halatang pilit lamang ang ngiti nito sa gwapong mukha nito. Where have you been, Miss Santos? Nakataas ng kaunti ang kilay ni Mrs. Dongwei nang makasalubong niya ito sa hallway papunta sa coffee room. Kinabahan siya at mabilis siyang nag-isip ng kanyang ipapalusot. Hindi niya maaaring aminin dito na kumain siya ng lunch with the president at nanood pa sila ng sine. Pabalik pa lamang si Trixie sa coffee room upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho dahil total mag-aalas 4 pa lang ng hapon. Alas 6 pa ang uwian nila. Nagpaalam kasi si Songjin sa kanya matapos silang manood ng sine. Dahil pinuntahan ito mismo ng sekretary nito sa labas ng sinihan upang sabihin dito na mayroon itong importanteng gagawin. Mukhang urgent ang dahilan kaya napilitan na lamang si Songjin na bumalik sila sa kumpanya nito. Tumanggi siya na makisabay kay Songjin dahil magiging issue iyon kapag may nakakita sa kanilang dalawa na magkasabay sa iisang sasakyan. Kaya naman nagtaksi na lamang siya pabalik sa opisina. Pinayagan naman siya ni Songjin ngunit pinasundan siya nito sa 2 bodyguards nito upang masigurado daw ang safety niya. Ngunit bago sila maghiwalay ni Songjin kanina, ay binilin pa nito sa kanya na sabay silang uuwi at sumaya agad ang kanyang puso sa nais nitong gawin. My stomach hurts. I just went to the clinic, Mrs. Dongwei. Palusot niya ngunit halatang hindi ito naniwala. What is that? Turo nito sa paper bag na hawak niya. Mga popcorns and chips iyon na pinatake out niya. Napakarami nga ng mga iyon pero pinapamigay niya sa mga bodyguards ni Songjin. For you, Mrs. Dongwei. I can't eat this anymore. Bigla namang nagliwanag ang mukha nito na para bang natuwa sa kanyang sinabi.